Okay, diretso na tayo agad sa usapang ito. Gusto kong pag-usapan natin ang isang malaking problema nating lahat ngayon. And lahat tayo guilty rito Yung bang sobrang pagka-addict natin sa instant results. Gusto natin mabilis, fast food, fast internet, fast success. Pero naisip nyo ba, baka mali ang ganitong diskarte? Kasi paano kung yung pinakamahalagang nangyayari sa buhay mo ngayon nangyayari kung saan walang nakakakita? You know, the invisible moments? Aminin natin, ang hirap maghintay na mamunga yung mga pagod natin, di ba? Nakakapagod. Naghahanap tayo agad ng pruweba na, may nangyayari sa mga sakripisyo ko. Makikita mo yan everywhere. Lalo na sa impluwensya ng modern at western culture ngayon. Sobrang bilis ng takbo ng mundo. Pag-scroll mo sa social media, puro fast success stories. Mga overnight millionaires na nagiging instant idols natin. At dahil sa viral fame na yan, nagkakaroon tayo ng totally unrealistic timeline sa sarili nating buhay. Ang ending, kapag hindi ka agad nagtagumpay, iisipin mo failure ka na. Nakaka-drain, di ba? Parang laging may humahabol. Pero ito ang nakakalungkot na katotohanan. At sana pakinggan nyo to ng maigi. Ang daming tao ang sumusuko sa gitna ng tinatawag nating invisible seasons. Yung mga panahong wala ka pang nakikitang progress. Bibitawan na lang nila yung pangarap nila. Kasi nga, walang instant validation. Sumusuko sa mga relasyon kasi feeling nila ang bagal ng paghilom. Titigil na lang kasi hindi dumating agad yung reward na ini-expect nila. At dyan papasok yung malaking disconnect between sa timeline ng society at sa timeline ng kalikasan. Ang society natin, gusto niya yung nakikita agad. Visible growth, masusukat na progress, fast rewards. Pero sa nature, ibang-iba. Bago pa man may tumubong dahon sa ibabaw, may mga ugat munang tahimik na gumagapang sa ilalim. Mga butong kailangang mabiyak sa gitna ng matinding kadiliman bago sumibol. Unang bahagi, ang prinsipyo ng kawayan, kung saan ang pagka-delay ay isa palang paglago. Tingnan nyo ang pagtubo ng kawayan. Sa unang 4 na taon, halos wala kang makikitang nangyayari sa ibabaw ng lupa, as in literal na wala. Kung mainipin ka, iisipin mo, wala na to, failed project. Araw-araw mo siyang didiligan, pero zero visible results. Pero ang hindi alam ng marami, sa ilalim ng lupa, bumubuo na pala ito ng isang napakalawak at sobrang tibay na root system. Tapos pagdating ng ika-5 taon, boom! Tataas siya ng napakabilis in just a matter of weeks. Kaya nga madalas nating marinig, ang inakala nating delay ay isa palang development. Isipin niyo muna yan sandali. Ang laking sampal nito sa pananaw natin, ano? Hindi ka pala nahuhuli, nagpapalalim ka lang ng ugat. Pangalawang bahagi, ang ilusyon ng paghahambing sa likod ng mga palakpak. Alam nyo, paboritong-paborito ng lipunan ang harvest o yung mismong ani. Pero bihira tayong magbigay pugay sa nakakapagod at nakatagong proseso bago yon. Pumapalakpak tayo kapag may nanalo sa championship, pero bulag tayo sa nakakapagod na practice. Bilib na bilib tayo sa confidence ng isang tao, pero hindi natin alam yung mga internal battles niya. Nagse-celebrate tayo para sa isang successful na negosyo, pero hindi natin binibilang yung mga gabi kung saan halos questionin na ng founder yung buong pagkatao niya. So ang tanong ko sa inyo, kaya mo pa rin bang lumaban at umusad kahit walang nakakapansin sa mga ginagawa mo? Kasi waiting does something magical. Nilalantad nito kung sino ka talaga. Tinetest nito kung gaano katibay yung paniniwala mo kapag totally nawala na ang palakpak ng ibang tao. Kahit balikan pa natin ng history, sa Amerika man o sa buong mundo, ang mga pinakadakilang tagumpay, isinilang yan sa mga panahong walang nakakakita. Yung mga tanyag na headers, ilang taon silang dumaan sa rejection at uncertainty bago sila nakilala. Mga inventors na paulit-ulit na pumalpak bago yung malaking breakthrough nila. Mga artists na gumagawa ng sining sa dilim bago sila pakinggan ng mundo. Behind almost every success story is a hidden chapter na hindi kailanman nakita ng public. At dito talaga nagiging delikado yung comparison Makakakita tayo ng success ng iba, tapos mafe-feel natin na napag-iiwanan na tayo. Ipinapakita kasi ng social media yung mismong harvest, pero itinatago nito yung mahaba at malamig na winter na nauna rito. This illusion causes so much unnecessary despair, kasi realistically, sinong tao ba ang magpo-post ng mga struggles at hidden battles nila, di ba? Para mas magets natin, isipin nyo yung isang mainiping magsasaka. Nagtanim siya ng buto. Tapos, every few days, huhukayin niya para silipin kung lumalaki na. Nakakatawa, di ba? Kasi obviously, masisira niya yung buong proseso dahil sa kakalkal niya. Pero aminin,
Ginagawa rin natin to sa sarili natin emotionally. Nagpapanik tayo pag walang instant result, kinu-question natin kung may nangyayari ba talaga, demanding immediate certainty from a process that's literally designed to be slow. Pangatlong bahagi. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya. Ang layunin ng kadiliman. Minsan kasi, itong mga unseen harvest na ito ay puro emosyonal. Like yung unti-unting pagbangon mula sa isang matinding heartbreak. O yung pagbibuild mo ng resilience habang nilalabanan mo araw-araw yung anxiety mo. Or even yung mga daily sacrifices ng isang magulang na hindi man lang nasusukat o napapasalamatan. These unmeasured, invisible investments, sila talaga yung huhubog sa future natin in ways we can't quickly measure. Meron kasing malaking difference between being stuck at being prepared. Yung butong nakabaon sa lupa, para siyang nakulong, parang pinaparusahan, parang nagsasayang ng oras. Pero actually, it's actively transforming. Nagpapalalim siya. Gusto kong idiin to, yung darkness ng isang hidden season is preparation, hindi yan punishment. What if yung mga pagkakataong na-delay ay ginagawa lang yon para protektahan ka? Marami sa atin nagdadasal para sa instant success, pero hindi natin naiisip na ang biglaang kasikatan o biglaang asenso can literally destroy someone na hindi pa handa. Baka kailangan mo pang palalamin yung character mo para makaya mo yung bigat ng blessings na paparating. Kasi no matter how much modern culture tells us to hurry up and hustle, may mga bagay na hindi mo talaga pwedeng madaliin. Trust, wisdom, healing, love, confidence. You can't rush these things. Ang mga pinakamatibay na bagay sa mundong to, dahan-dahan binubuo yan through daily survival and patience. Hindi yan nakukuha overnight. Ikaapat at huling bahagi, ang tunay na himala kung sino ka nagiging. Kaya the act of waiting can actually be sacred. Pinipili tayo nitong mag-reflect at tinatanggal nito yung mga illusions natin sa buhay. Tinuturuan tayo ng endurance. Tinuturuan tayong maging grateful kahit sa maliliit na progress lang. At higit sa lahat, it reveals who we truly are. Kasi yung mga taong masyadong mabilis nakarating sa taas, madalas nare-realize nila na hindi pa rin sila masaya. Speed doesn't guarantee fulfillment. Kaya naman, kung feeling mo nasa isang invisible season ka ngayon, please lang, huwag mong isipin na walang nangyayari. May mga ugat na tahimik na gumagapang sa ilalim, may lakas na nabubuo sa likod ng bawat disappointment mo, at may wisdom na umuusbong na siguro ngayon hindi mo pa masyadong maintindihan. Balang araw, lahat ng nakatago ay lalabas din sa ibabaw. Magiging visible na ang lahat. Magko-connect ang mga lessons and finally, magkakaroon ng sense yung matagal mong paghihintay. At pagdating ng araw na yun, marirealize mo na ang pinakamalaking himala ay hindi naman talaga yung harvest o yung reward. Ang tunay na himala ay kung sino ka naging habang pinag-aaralan mo kung paano maghintay. Kaya heto ang iiwan ko sa inyong tanong bago tayo matapos sa pagsusuring ito. Sino ang nabubuo sa loob mo habang ikaw ay nasa panahong walang nakakakita? Pagnilayan natin yan. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Keep growing kahit sa dilim pa yan.